boss, para sa ating unang panayam, syempre para po sa lahat sa inyo na mahilig magnegosyo o gusto magsimula ng isang startup business, ano nga ba yung mga tools na mahalaga para syempre lalong lumago itong mga negosyo natin. Kaya ngayong umaga makakasama natin ang Vice President for Operations ng iGlobe Technology. Walang iba kundi si Miss Karen Lim. Good morning. Good morning din, Jules. Okay, so firstly, of course, what is this startup technology na pag-uusapan natin na mas makakatulong daw sa mga businesses? Nasa data networks na negosyo kami. Okay. Ang data networks meaning from transmission ng data sa isang point hanggang another point or multi-points. So let's say, for example, meron kayong negosyo, kahit small na negosyo lang sa Luzon, meron kayong small na negosyo sa Cebu and Davao, pwede kayong mag-share ng information and data. Let's say, for example, yung stocks nyo, pagka grocery business, meron kayong stocks na gusto nyong malaman kung halimbawa na meron pa ba kayong available stocks na how many dito sa Luzon, how many sa Cebu. Online, so long as meron kayong broadband internet connection, malalaman nyo din ho agad kung gaano kadaming stocks nyo real time. Okay. So nakakatulong ho siya. Okay, before we move on, kailan ba nag-start tong technology na daw? Ang technology, yung company namin nag-start mga 2003. Yung concept actually is not new anymore. Okay. Kaso, masyado siyang expensive in the olden days. Yung medyo mas 1990s. Ang more or less nakaka-afford lang ng ganitong mga technology, big businesses, bangko, multinationals, ganun ho. So, ngayon, ginawa namin mas affordable. So you're saying na pwede na rin magamit to ng mga small businesses? Yes, opo. Pwede hong magamit na ng small businesses right now. So paano po yung mga businesses na wala naman silang mga branches from different islands in the Philippines? Pangunari, they only have one store pa lang. So how can they use this technology? Say for example naman, meron kayong office na although the same location, nasa ibang floor halimbawa, pwede rin kayong mag-share ng data through yung mga gamit na routers, mga switches, ganun ho. Okay. So ano pa yung ibang mga benefits ng mga businesses natin kapag gagamit tayo ng ganitong klaseng teknolohiya? Mas mapapabilis yung paglago ng negosyo nila. Kasi alam naman natin right now, yung speed ng information gathering, napaka-importante niya. Okay. So doon naman, sa speed tsaka management ng data transmission, very important din in terms of security pati, kaya niya hong i-manage. Okay. Siguro para mas mahikayat pa natin yung mga viewers natin, no, kung bakit kailangan na rin siguro nila gumamit ng ganitong technology sa mga businesses nila, ano ba yung mga usual na mga hamon na meron yung mga businesses na pwedeng matugunan nitong technology na to? Kadalasan yung speed Speed ng data gathering, like yung na-mention ko earlier sa stocks, kung meron na bang available na stocks for delivery, say for example, gusto ng kliyente, demanding. Right now, gusto ko ma-deliver sa akin. May stocks ba kayo? Ganyan. So, one is in terms of mga speed. inventories, nandyan na rin yan lahat. Yung sa inventories, kailangan we partner with software Kasi more on company. hardware to, di ba? Opo, When we opo. say hardware, what are we talking about? We're into routers and switches. Merong mga bandwidth managers and security with security features. Meron din ho kaming mga data cabinets, mga data cables. Yes. Of course, syempre, alam naman natin na halos lahat na rin ata ng mga businesses sa buong Pilipinas. Of course, even in the whole world na talagang nakadepende na rin sila, dependent na rin sila dito sa mga technology na to. Pero paano nun kapag dumating yung point na, let's say, hindi gumana yung mga ganitong klaseng tools? Paano mas makaka-adjust or magiging flexible yung mga businesses natin? Kasi of course, you need also a plan B for that, di ba? Hindi gumana. Parang hindi ko siya na-imagine na hindi gumana. Paano, let's say, yung basic lang, paano nag-brown out, paano yun? Pag brown out, actually nagsasuggest kami na they install UPS yan, tsaka kailangan talaga nila ng backup na electricity. Backups talaga? Kailangan talaga nila ng backup electricity. Like for mga banks, they have generators na on standby kasi hindi rin nila cannot afford na may downtime. Kasi syempre pag downtime, tigil din ang pera pag ganun, di ba? Okay. So, in another aspect na naman siguro, no, paano pa ba makakatulong ito in the near future? Of course, from 2003 na nag-start itong iGlobe technology, ngayon 2014, so it's more than 10 years already. So, in the future, ano pa ba yung makikita niyong developments in this kind of industry?
Actually, limitless talaga siya eh. Right now, it's not limited to business and office transactions alone. Pwede rin siya for communications, pwede rin siya for education, for research, and gaming. Actually, a couple of years ago, medyo nauso yung virtual gaming tournaments. Very interesting siya kasi it's not confined within the same location na Mga tournaments sa sabay-sabay. kahit na they're not confined in the same location. Merong sa Laguna, merong in Yes, Makati, merong in Manila. Sabay-sabay sila. They get to play against each other. Okay. Okay, so nabanggit niyo po kanina, education and research. So, paano nakakatulong to sa aspetong yun? Sa research, very important siya. Kasi nga, right now, we're in the information age. Pagka, with the click of a computer, kung kailangan natin ng information data, kailangan natin mag-make agad ng reports or we need to make decisions for business, for decisions, Yes. mabilis tayo makakapag-decide kasi backed up with scientific data, backed Yeah. up with statistics also. Okay. So yan, napag-usapan natin sa business, even in the aspect of gaming and education and research. Okay. So ayan, siguro marami ng mga boss yung na-encourage na siguro gumamit na rin ng ganitong klaseng technology, especially sa mga boss natin na magsa-start up pa lang ng isang business. So talaga makakatulong siya no para lumago agad yung mga businesses nila. So this Friday naman, magaganap yung Phil SME Business Expo and part ang iGlobe Technology dito. So ano po yung magiging role nyo dito? Mag-showcase kami ng bago naming products na ni-launch namin this year. Okay. Specifically yung data cables na ang brand namin is yung Tatong data cabinets. Meron kaming wall-mounted na cabinets, merong floor mount, merong data server cabinets na malalaki din. And yung bago rin namin product na network accessories na I'm not sure if you're familiar, yung pop-up sa floor. Okay. Tapos plug nyo yung cable nyo doon. Oh, yeah, Oo. Pwede rin siyang sa mga cabinets or sa tables, pwede din siya to organize your Para mas network. okay yung working place. Okay, so siguro bilang panghuli na lang, no, on a practical note, syempre yung ibang mga nagsa-startup pa lang ng business, kapag hindi pa rin ganun kalaki syempre yung pang-startup nila na siguro yung seed money nila, syempre, more on siguro sasabihin ng iba, baka pwedeng manual na lang muna tayo. Pero paano siguro ma-encourage yung mga boss natin na as early as starting your business, it's really okay and efficient already to use this kind of technology from being on the manual practice? Ang mission talaga ng iGlobe Technology is to offer affordable data network appliances and solutions to SMEs. Alam naman natin na 99% of registered businesses is considered classified under the SMEs. So, on November 21 to 23, on Okay. Friday to Saturday, iniimbitahan ko kayo na to drop by our booth sa SMX. Yun, Yeah. sa SMX, yes. Okay, so sa SMX, so ano yung may mga mabibigay ba kayo mga doon, mga information bukod doon sa mga products niyo? Pwede niyo bang magbigay din kayo ng mga educational discussions regarding this technology? Actually, magbibigay kami ng free na consultation. Okay. With regards to, let's say, for example, gusto nyong i-ayos yung network nyo, pwede namin kayong tulungan sa designing your data networks also. Okay. Okay. That's for free also. That's for free. Pero within the expo, may bayad din po ba yung pasok nila doon or free siya lahat? I'm not so Sige, sure. let's ask na lang later, tas we'll just announce kung libre siya or not. Ayan, so sana yung mga boss po natin talaga na-encourage nyo po na gamitin na to, itong technology na to. So thank you so much for your time. Muli, mga boss, nakasama natin ang Vice President for Operations ng iGlobe Technology. Walang iba kundi si Miss Karen Lim. Thank you so much. Thank you very much, Jewel. Our pleasure, ma'am.